At sa pagkakataong ito, bibigyan daan muna natin ng isang panaya mula ho sa ating kababayan dyan sa gitnang silangan. Nakikibalita ho tayo, lalo't may mga bagong development dyan ho sa Middle East, lalo na ho dyan sa bansang Saudi Arabia. Kapiling natin sa linya ng ating komunikasyon live via Zoom si Binibining Analisa Catanos at siya ay isang guro dyan ho sa Saudi Arabia na matagal-tagal na rin hong naninirahan doon at nagtatrabaho. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program. Kumusta na po kayo dyan? At alam ko talagang grabe din yung mga paghihigpit ho dyan, ano? Lalo na't ngayon may napaulat na drone attacks doon sa US Embassy. May mga pagsabog pa rin ho ba kayong naririnig, Binibining Analisa, sa mga sandali po na ito? I'm Mrs. Analisa Catanos, currently staying here po dito sa Al Khobar, Saudi Arabia. This is part of the Eastern Province po ng Saudi. So far, okay naman po yung case namin dito, situation namin po. So far, nag-start siya last Saturday po, sir, yung pangyayari. And then, after which, nag-escalate na to some other countries. But we are quite, medyo, kami natakot, nagkaroon ng anxiety recently. Kasi ang location po namin dito sa Al Khobar is nearby Bahrain. That is 30 minutes away. That bridge lang po ang pagitan namin dito ng Bahrain at saka ng Al Khobar area dito sa Eastern Province. So medyo natakot din po kami nung nangyari yun. Kasi sa sky makikita po namin yung mga lumilipad which is scary. Though hindi namin masyadong narinig o marinig yung bombing, but the thing is na-witness po namin yung pangyayari sa sky. Grabe. Okay. Ito lamang ho, no? Nabalitaan nyo din ho ba dyan? Bukas ba yung mga diskusyon dyan, mga usap-usapan pagka may mga development na lumalabas? Kagaya ho nung usapin ng tungkol ho kasi sa Strait of Hormuz, sapagkat ang Saudi Arabia ay talagang isa sa mga oil-producing countries. Ano ho yung mga reaksyon ng mga tao dyan? And of course, kung mayroong mga official na may mga statement na regarding that concern, na isinara ho ng panig ng Iran, mukhang maraming apektadong bansa, no? Dyan sa Middle East. Any information to that, ma'am? So far, sir, I'm so sorry I cannot be able to give the details of that thing because currently dito po sa bansa, dito, specifically sa Saudi Arabia, may mga regulations po regards sa pag-share ng mga information kasi baka may mga technical things na masabi ako na hindi akma. So, that's it. Yung alam ko lang po, sir, we will be affected because GCC countries are part of it and Saudi Arabia is part of it somehow. I see. I understand. Okay. Ang akin hong katandem dito si Bombo Everly Rico. May ilang katanungan din po para po sa inyo. Go ahead, Bombo Ever. Alright. Alamin din po namin gaano na po ba kayo katagal po dyan at ito po ba yung pinakamalala na po na pagsabog na inyo pong na-experience din or naitala po dyan? We've been here since 1999, so almost like 20 plus years na, sobrang dalawang dekada na din. So far, ito yung medyo tense ang feeling kasi nearby area of the GCC countries are already affected. Nag-escalate na. But regards sa condition namin, specifically dito po sa Eastern Province, wala pa naman po. Though may narinig kaming mga other things related for the bombing and all that, mahirap pong dapat i-confirm namin kung totoo yun or what. Kasi minsan nakikita lang namin sa mga posting. But rest assured po, just in case if there's recent situation happened, really that is legit and confirmed, I will get in touch to you right away to keep you update of the scenario. Kung sakali man po, pero hindi po natin panalangin, lumubha po yung sitwasyon at magkaroon ng malakwakan pa kasi sinasabi nga po ng Amerika na posibleng tumagal pa po ito. Meron din po ba dyan na mga permanent evacuation centers na maaaring niyo pong likasan if ever? Honestly, parang wala pa dito sa Saudi Arabia. Ang ginagawa lang po sa part ng embassy, they keep us like connect with
possible emergency cases like mga hotline numbers so that we can get in touch with them right away. And then most probably they will ensure that the safety of us OFWC will be okay as well. So far wala pa po kaming like pinag-usapan tungkol sa which specific place here in this area ang yung mga ganong taguan po, sir. Kasi so far for the past 2 decades na nandito po kami, wala pa namang ganon ka pangyayaring malakas katulad nito, similar to what happened now. And we're praying that this could not happen further and ma-take in control ng Saudi Arabia. Regards sa security naman po namin dito, so far okay naman po kasi talagang talagang well maintained ang social media plus yung sa text namin sa phone, may mga binibigay ng mga alarm sa amin just in case kung anything emergency na happen. May sirena, nag-practice na rin ng siren para malaman namin kung talagang ano ang nangyayari. Yun po. But at the moment, so far, since I'm working in a school, classes are going on, business as usual, regards sa mga establishments and other commercial areas, fully operational po yung mga yung mga businesses po. Alright, Bombo Dennis. Nais ko na rin maitanong kay Teacher Annalisa kung may offer na po ba na pagpapawi, willing yung mga kababayan po natin yan, including po kayo, dahil syempre very uncertain yung mga development dyan sa Middle East at base na rin ho dun sa mga pronouncement ni President Donald Trump na maaaring magtagal pa ho ito. Ano ho ang inyong pagtingin sa bagay na yan? Actually, we are so much involved in the community. Bali, community leader din po kami dito sa Eastern Province specifically. So we usually get in touch through Zooms. Tapos active po yung mga WhatsApp group just in case what everything happen, we can get in touch all together and then plan out what to do. So far active naman din po dito yung embassy regards to the information dissemination at mabilis na rin po mag-cascade yung mga informations kasi may mga respective chat groups po yung mga community organizations po dito. So mabilis po yung pagpalaganap kung ano mang meron as part of the emergency cases na . In fact, kahapon meron ng meeting with the PY, with the admin PY and the SARCAC regards sa mga contingency plans. Though I wasn't able to join with the meeting, but I heard to some of my friends na they're doing something related to that as part of the backup plans po. Okay, with that, maraming salamat po. Ayan. Sige, kukumustahin na lang din po namin kayo kung may mga iba pang mga development na posibleng maka-apekto po sa inyo. Thank you so much and have a nice day po. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Binibining Annalisa Catanos, isa hong guro dyan sa Saudi Arabia at siguro ay check na lang din po natin sa mga susunod na pagkakataon yung kanilang kalagayan, mga kabombo at mga ka-Star Nation. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.